So, nung nakaraan linggo, ang message po natin, ang title ay Kayamanan o ang Buhay. Right? At naisip ko na sundan ko yun kasi magandang tema. No? Yung kayamanan o buhay. Pero ngayon, hindi lang po kayamanan. Lahat tatalakayin natin ngayon sa umaga nito, ang lahat ng hinahangad ng tao. Na ito ba ay napakahalaga sa buhay ng tao. Yan ang ating pag-aaralan sa aklat po na ito. Actually, na-share ko na ito before, pero siguro mga 3, 4, 5 years ago, at nais kong i-share dahil po sa napapanahon. Ngayon po ay mag-election tayo sa Lunes. Tama ba? Sa Lunes, sa susunod Lunes, no? So, mamaya, prayer focus natin, yung mga teachers natin na uupo. So, pag-pray natin sila na ingatan ng Diyos at manatili ang kaayos at kapayapaan sa mga presinto na kanilang pag-o-officiatan at saka at the same time, hindi lang po sila, maging na rin ang sa buong Pilipinas. Ano? And at the same time, since Labor Day tomorrow, May 1, so sama na rin natin yung mga kapatid natin, ang mga nagtatrabaho. So, naway, tayong lahat ay hindi nako-compromise sa anong bagay sa takbo ng mundo. Kung tayo nako-compromise, yan ay tanda ng pagpasok mo sa paggawa ng kasalanan. Dapat, let your light shine. Let your light be shine. No? Magliwanag tayo dahil tayo ay mga Kristiyano na. Ano? Pag sinabing Kristiyano na, ay dapat naiiba ka sa takbo ng mundo at hindi tayo nakikipag-compromise sa mga nangyayari sa kapaligiran. No? Manindigan, tumayo, tayuan ang Panginoon at huwag makipag-compromise sa takbo ng mundo. Ngayon, ito pong ating pag-aaralan ay makikita nyo dyan sa mga ngaral, Ecclesiastes, no? At, pero siyempre may background tayo tungkol doon sa First King. You know, yung First King na buhay ni Haring Solomon kasi yung panahon niya na ibinabahagi niya dito sa Ecclesiastes o mga ngaral, ay yun yung panahong ibinabahagi niya ang natutunan niya nung siya'y compromise ng mundo. Sa 1 King chapter 11, si Haring Solomon ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nahikayat siya ng kanyang mga asawa ng mga anak ng prinsesa sa iba't ibang lahi. At siya ay nahatak nito na sumbamba sa iba't ibang klase ng Diyos-Diyosan. At lahat halos ng kanyang asawa ay pinagpagawa niya ng mga altar ng mga Diyos-Diyosan. And at the same time, nagpagawa siya ng sambahan sa Jerusalem. Meaning to say, kung mayroon mga kasalanan ng isang tao, although kasalanan, yung magkaroon ka ng ibang Diyos, yan ang sobrang arimari-maring sa harapan ng Diyos. So, meaning to say, yung isinishare niya nito na patungkol sa wisdom ng mga Kristiyano ay yung naranasan niya nung siya ay nag-backslide, nung siya ay gumawa ng mga bagay na ninanasa ng kanyang katawan, pero ginawa niya yun na sa sarili lang at hiwalay ang Diyos. At tingnan natin kung mayroong tunay na kapakinabangan ang mga bagay na ating pag-aaralan sa umaga po nito. Kasi ang ganda kasi nung mensahe ni Brother Iman nung last Sunday, so kaya inisip ko, punuan natin para talagang mas tumimo sa ating mga isip, sa ating mga puso, and at the same time, para ating maisa pamumuhay. No? Yun ang purpose, para natin maisa pamumuhay. Yun naman tayo mga Kristiyano kaya tayo nananatili na mananampalatayang ibinukod. At tayo po ay hindi na dapat nasasako lalo tigit sa paggawa ng kamali at kasalanan habang tayo ay nabubuhay. No? So, ang sabi po dito sa ating binasa, ayan, teka lang ako, doon sa umpisa nga ng mga verse, ayan, asisan nyo ako, hindi ko mapagana ito ayan, babasahin ko lang po ulit, magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa ay wala ring magagawa. Tapos, ako ang mangangaral ay naging hari ng Israel. Magpapakilala niyo dyan. Yung verse 12 na wala dyan, dapat nandyan yung 12. Ang sabi ng verse 12, babasahin ko po dito kasi hindi nalagay dyan.
Sabi po ng verse 12, ako ang mangangaral ay naging hari ng Israel. Ayun pala. Okay, balik mo na rin sa 13. Siniyasat ko at pinag-aralan mabuti ang lahat ng bagay sa silong ng langit. You know? Lahat ng bagay. Kasi itong taong si Solomon, yan ay the wisest man that ever lived hanggang sa kapanahunan natin. Yan ang sabi ng Scripture. At yung runong niya, sa Diyos nagmumula. Kaya naman, lahat ng kanyang pinag-aralan na isinulat ay makatotohanan. Ang sabi diyan, siniyasat ko at pinag-aralan mabuti ang lahat ng bagay sa silong ng langit. Dito yun, sa lupa. At nakita kong ang tao'y tinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. At kaya ganon? Kung mayaman bang tao at makapangyarihan, hindi na ba nakakaranas ng hirap, sakit, sama ng loob, difficulties, stress, etc., etc. Ganun kasi ang tao. Para hindi ka makaranas ng paghihirap, pumunta ka sa langit, sa piling ng Diyos, na naghihintay sa mga Kristiyano. Nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa ibabaw ng lupa ay walang kabuluhan at nauwi sa wala. Hindi maitutuwid ang baluktot at hindi na maibibilang ang wala. Paano mo nga maibibilang? Wala na. Sinabi ko sa aking sarili, ang focus niya dyan lagi, sarili. Wala ang focus sa Diyos. Ang pinag-aaralan natin, lahat ng gagawin ng tao para sa sarili mo lang na hiwalay sa Diyos, iyon ang ating bibigyan ng pansin at pag-aaral. Sinabi ko sa aking sarili, ang katalinuhan pihigit sa sinundan kong mga hari sa Jerusalem. Alam ko ang tunay na katalinuhan at karunungan. Itong Ecclesiastes, pagsusulat na niya dyan sa kanyang natuklasan, sa kanyang buhay, nung siya'y nagpakabulusok sa kasalanan. Lahat ng bagay na inaasam ng tao sa mundo, sinubukan na niya. Kung kaya ikinukwento niya ngayon, ano ang kanyang natutunan. Sabi diyan sa 17, pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kaululan. Ibig sabihin, pag sinabi yung kaululan, lahat na halos ng kasalanan, sinubok niya. Yung katalinuhan, wisdom yan, agigit matuwid at maayos. At ngunit napatunayan kung ito may walang kahihinatnan. Verse 18, hanggang lumahalawak ang kaalaman, ay dumarami ang alalahanin. At habang dumarami ang nalalaman, ay lalong tumitindi ang sakit. Sometimes may mga tao, even ang Diyos gustong arutin. Kasino ka ba naman? Sa gitna ng napakalawak na karagatan, kumuha ka ng isang biyak na bako, isalok mo sa tubig ng karagatan, ganun lang karampot ang utak ng tao. Kumpara sa lawak na hindi kayang sukatin na kaisipan ng Diyos. Ganun po ang tao. Our message is entitled, ito po ay gawing makabuluhan ang buhay habang ikaw ay nabubuhay. No? Yan yung ating pag-aaralan. At bago tayo magpatuloy, tayo po ay, samahan niyo po ako sa panalangin at tumigil tayo ng gabay sa banal na Espiritu. Nagsusumamo kami, Panginoon, na sa aming pag-aaral mula sa makapangyariang salita mo ay maturuan niyo po kami. Lord, ikaw po ang magsalita. Ikaw po ang magbigay ng wisdom sa amin. Kasabay noon, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas in order to exercise what we read, what we heard, what we, para sa aming gagawin. Bigyan mo kami ng runong at lakas upang maisagawa namin, mai-apply sa aming mga buhay ang mga katalinuhan na nagmumula sa iyo pong mga salita. O Lord, sa umaga po nito, ikaw ang magbukas ng aming pangunaw. Ang aming mga puso ay palambutin mo upang tanggapin namin ang makatotohanan ng mga salita.
And I rebuke all ng hindi pang-unawa at lahat ng bagay na nakakahadlang upang ang pagpapala mo na ihahayag sa aming kalagitnaan ay tanggapin namin at sinasasala namin lahat ng kaguluhan at lahat ng di pagkaunawa sa lugar niyo sa pangalan ni Jesus. At umaasa kami, Panginoon, sa pagbaba ng banal na Espiritu, itinagpala mo na ang bawat isa po sa amin. Wag na wag niyo pong hahayaan na mamiss namin ang mga karunungan ng iyong salita. At ito ay ma-apply namin sa aming mga buhay. Maraming salamat. Ikaw lamang ang mataas at maluwalhati sa umaga ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Gawing makabuluhan ang buhay habang nabubuhay. In other words, when you say maging makabuluhan, depende yan sa tinutukoy. Pag sinabing makabuluhan, okay, di dapat nasasayang. Dapat makabuluhan, dapat naging tama, naging wasto, dapat naging kapaki-pakinabang. May mga gawaing mabuti na dapat pinakinabangan at hindi nasasayang. Gawing makabuluhan ang buhay habang nabubuhay. Kasi, bakit habang nabubuhay, may life span lang ang buhay. You know? Hindi tayo panghabang panahon. May time frame. Kung ikaw ay mabubuhay ng 70 years old, edi 25,550 days ka lang. Matulog ka at hindi mo maggamitin tama ang araw mo, mauubos. At kung ikaw naman ay 60 years old lang, edi 21,900 lang ang araw mo, mauubos din. At kung ikaw naman ay 50 years old, edi 18,250 days ka lang ang itatagal mo. Mga kapatid, binilang ko na yun, binemorize ko na yun. Kinalculate ko kahapon yun. Yun lang naman. Pero kung tatanungin niyo ako na, kung paano kung mga 40 years old, ko compute ko sa calculator ko. So yun lang yung araw na matatapos. Walang lifetime dito, walang eternity dito. Matatapos. Meaning to say, kaya sinasabi ng mga ngaral nito, alalahanin mo ang Diyos mo habang ikay malakas sa panahon ng iyong kabataan. Kasi mahalaga ang araw at panahon mo na ilalagay rito na dapat hindi masasayang. So, ang sabi ko ng main idea ko, bagamat ang buhay sa mundo ay hindi nakapagbibigay ng pangmatagalang kasiyahan dito sa lupa, bagamat ang buhay sa mundo ay hindi makapagbibigay ng pangmatagalang kasiyahan, ano man ang hanapin mo, gustuhin mo, temporal lang yon. Masarap sa time lang na yun, after nun, tapos, pero may pananagutan. Pag mali ang ginawa mo sa panahon na yung ginagawa, yung word kanina binasa, yung kaululan. In other word, kasalanan. Yun yun. Ngayon, ang sabi dyan ay pangsamantala lang. Bagamat sa buhay, ang buhay sa mundo ay hindi makapagbibigay ng pangmatagalang kasiyahan, dapat pa rin nating ipagpasalamat ang buhay na ito at gamitin. Gamitin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa mga hindi naligtas at mga hindi nakaranas na kahabagan ng Diyos, hindi nila alam yung ipagpasalamat ang buhay na ito at gamitin para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi nila alam yun. Ang nakakaalam lang nito, yung mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos. Sa mga hindi pa nakararanas ng kahabagan ng Panginoon, hindi nila alam yung para sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, meaning to say, introduction pa ako, hindi ko muna babaguhin yan. Maraming mga tao ang nangangarap at nagsusumikap na magkaroon ng kayamanan. Yung kasing mensahe ni Brother Iman, katanyagan, okay? Kapangyarihan, kahit tama o sa maling kaparaanan, makamit lamang ang mga bagay na ito. Ang mga tao kasi, pag nakasentro, halimbawa, ang buhay mo, sentro sa'yo, hindi ang Diyos ang sentro, titikin ko sa'yo, kahit mali,
may pangarap ka at ambisyon ka, kahit sa mali, makuha mo lamang. E di huwag ka nang lumayo, panahon naman ng eleksyon. Ay di lahat ng mga kandidato, kung sino talaga yung hindi matuwid at walang puso talaga rito na gawin yung makatulong sa bayan, ay doon mo maririnig yun. Yung mga bagay na yung nag-ambisyon ng kapangyarihan, of course, andyan ang kayamanan, andyan ang katanyagan. Eh syempre, marami ko kasing gustong kumandidato dahil mayaman sa politika. Ano kinukuha? O di, yaman ng bayan ang kinukuha. Tayong mga mababait at mga liliit ay nagbibigay ka ng tax. Yung namang nasa taas na mga marurumi puso ay kinukuha. Di po ba? So, kaya gusto nila sa politika. Halimbawa, meron sa Bulacan, may gobernador. Natagpos niya yung, hindi ko alam kung natagpos niya yung vice-gobernador. Natagpos niya yung pagiging gobernador. Dating congressman yon. Eh, bumabalik ulit sa pagiging gobernador. Eh, bakit hindi pa pwedeng iba naman? Eh, kasi nga, pag nandoon ka, andun ang yaman, ang kapangyarihan, at katanyagan. So, yan ang inaasam ng tao. At sa ibang lugar nga, siyempre, nagpapatayan. Now, tingnan ko lang yan. Okay. Mamaya yan. Maraming tao na nangarap na magsumikap na magtamasa ng lahat ng ito. Ay katulad din natin, marahil, katulad ko rin noon, ay ako rin mismo ay nangangarap na gusto ko yung pangarap ko ay maabot. At siyempre, kung gusto ko maabot ang mga pangarap ko, karaniwang makikita nyo dyan, nakasentro sa buhay mo. Hindi sa Diyos nakasentro. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron man, lalo sa mga bata na nagsisipag-aral, ang nais mo maging professional, maabot mo yung profesyon gusto mo, after mo. Kung wala si Kristo dyan, walang kabuluhan yan. You know? Paikutin ka lang yan, aalipinin ka ng profesyon mo, at ang dulo niyan, kapahamakan pag wala ang Diyos dyan. Naalala ko po kasi noon, na yung aking naging doktor sa Makati Med, no? Hindi Kristiyano to, ha? Sikat na doktor, Dr. Claveramos, doktor ni former President, late President Marcos. Galing kami sa National Kidney noon, almost 3 years, hindi kami gumagaling. Pasakay ako sa ambulansya, pumirma ako ng ano doon, sabi nila baka mamatay yung pasyente. Talagang hinanap ko siya. Nasa Makati Med kasi siya. Dinala ko siya sa Makati Med. Pagdating doon, emergency naman kayo agad, emergency, doon kayo sa emergency, stretcher. And then, pinanotify ko lang yung doktor ni Marcos. Alam naman akong pera, malakas na loob, Makati Med, doktor ni Marcos sa pera. Ngayon, napasok kami sa kwarto, alas 5 na madaling araw, dumating kami doon, alas 4 ng hapon. Eh syempre, yung magdamag na yun, nakatayo lang ako dahil talaga nakatutok ako doon sa may sakit. Pagdating doon, siguro mga pagitan na alas 5 at alas 6, dumating yung Dr. Marcos. Sa edad niya noon, siguro mga 70 plus. Sino nag-represent nyo sa akin? Sabi niya, saan kayo galing? Na hospital, in-interview. Sinabi ko yung case niya. Lupus sa sakit niya kasi. Mga nephrologist po ang mahawak niya. Ngayon, sabi po doon ay, nung na-check up niya yung asawa ko, noon, hindi si Rosie to, sabi niya, halika rito sa sakit. Inilayo ako doon sa may sakit at saka doon sa biyanan ko at hipag ko. Kami, pinto kami ng room. Sabi, unang tinanong niya sa akin, anong trabaho? Sabi ko, wala po. Wala po akong trabaho noon. Nag-resign ako eh. Just to attend my wife sa kanyang kalalagayan. And then, tapos, alam ko bang mahal yung sakit ng asawa ko? 3 months ko kami nakakumpay private sa National Kidney. Maraming doktor siya ko. Alam mo, may pulmonary, may cardiologist, may nephrologist, may infectious doctor. Yun ang mga doktor. Tutulog. Meron pa iba. Ngayon, mahal yung kondisyon ng asawa. Ala ako trabaho, sabi ko.
Eh then, syempre, sige, sabi niya, ililipat ko siya sa mas maliit na room. Kasi kung walang kwarto, kinuha kong kwarto yung 3,750. Noong panahon na yun, way back 2005, 2000, mga ganun. 2001, 2002, 2000. Sabi niya, mahal yun. Inirefer ako doon sa tigmo 1,000 na room, private pa rin. Para mas mababa. To make it short, 1 month nakalabas kami, nabuhay. Sabi lang niya, pumunta ka sa doktor mo sa National Kidney, sabihin, pakita ka. Para lang sabihin na nabuhay siya. Kasi ayaw ko kami payagan. 30% na lang ang tanging sa kanya doon. Magagaling na doktor ko sa India. Ayaw kami payagan. Kaya naglakas loob ako kaysa mamatay na kami doon. Siyempre, pumirma ako, baka sakaling mabuhay. And then, siyempre, maraming churches nagpe-pray sa amin noon. Wala pa ako dito na. Nabuhay, humana ang kidney. Kasi pag nakukumpay kami, pinaparalyze ng lupus yung kidney. Kaya during the time of confinement, nagda-dialysis kami. Tapos yung liver, tinitira din ng lupus. Pag sinabi kasi ng lupus, autoimmune disease, systemic. Pag sinabi system, lahat ng laman ng loob, even the skin, tinatamaan yun. To make it sure, nakalabas kami. Heto na ngayon. Kaya ko lang nabanggit ito, hindi Kristyano to at doon sa profession ng mga bata na gustong maging. Ang sabi po doon, uuwi na kami 1 month. And take note, ito lang ang doktor na nakita ko. Walang linggo, walang holiday. Araw-araw nagra-round sa amin. At pag nag-round, dahil kasamang doktor. Nag-aaral sa kanya. Walang holiday doon. Walang linggo-linggo doon. May mga doktor po kasi, once or twice a week ka lang pupuntahan. Yung kanilang mga resident doon sa ospital, yung mga monitor lang yun. Pero siya araw-araw pumupunta. O rin ngayon, sabi ko, ang katulong niya doktor, yung asawa niya infectious doctor. Mga head doon yun, mga senior. Tsaka yung isang dermatologist kasi nagkaroon ng benchor. Matanda rin. Yung tatlo na yun na matatanda ang aming doktor. Sabi ko ngayon, Hene, sa kanila lang mag-asawa, baka hindi ko masya 100,000. Sabi ko po doon, hingi ako ng discount. Bagamat ako yung uwi sa Bulacan na maghahagila pa kami ng pera. Ang aming binuno ko nasa 400,000. Hospital lang yun pero pa yung mga PF nila. Sabi nung mismong attendant ng doktor, ano po yun? Pinauwi na kami dito, doktor, hindi po ako ng discount. Pumasok ulit yung nurse na kanya, doon, sa clinic. Lumabas ulit. Alam mo, sabi niya, sabi po ni doktor nung interview kayo nung unang araw, wala raw kayong hanap buhay. Sabi ni doktor, wala raw po kayong mabayaan sa akin. Pero at that time, nananalay kami, tumulo na ng luha ko kasi yung hirap na ng loob mo, pag dumarating yung ganung bagay, tutulo luha mo. Yung luha kong asawa, doktor din namin asawa infectious doctor, ay wala na. Lumipad na kahapon, papuntang Amerika, may konferensya. Wala rin doon kayong babayaran. Tapos, ang pinuntahan ko lang po, yung matandang dermatologist niya. Nung pinuntahan ko, bigyan niya lang daw ng 1.5 para lang daw po sa mga ginamit na pagkanililinis. So, umuwi ako, wala akong binayaran sa mga doktor. Ang ibig ko lang sabihin, ganito, ang bawat buhay ninyo na sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 9, nilikha tayong lahat ng Diyos. Pinili niya sa simula pa para maging Kanya upang magsigawa tayo ng pabor at mabuti sa buhay natin. Yamang tayo naging Kristiyano na. Ngayon, halimbawa, kung ikay nag-aaral, gusto mo maging chemical engineer, maging lawyer, maging doctor, sana kasama nyo ang Diyos sa lahat ng profesyon nyo. Sana hindi kayo nakasentro tulad ng pag-aaralan natin. Sapagkat kung ano man ang meron ka, marunong kang magbigay ng pabor para to do good things, And credit dyan, lahat ng gagawin niyong mabuti, sasabihin mo sa isip at puso mo, this is for the Lord, not for my wants. Dahil kung once lang ang gusto mo, lahat ng bagay for your own good, gusto mo kahit baka hindi ka makapagbigay ng pabor kung ang sentro lang ng buhay mo, sarili mo. Naintindihan niyo po yan? Kaya lalo tigit sa mga bata, mga nag-aaral. Kaya sabi ko nung muna, kung ano man ang gusto mo, dapat may purpose ka. May meaning yan. Kung sakaling, anyway, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 4 verse 7, anong bagay na magkakaroon ka? Anong bagay na makakamtan mo na hindi galing sa Diyos? Sa Kanya rin lahat yan Kaya dapat kung anong marating mo, dito sa isipan mo at mga anak mo,
May purpose ka. Bakit? Yan ang gusto mo at mararating mo. Pag-pray yan, pag nandun ka na, dapat ang Diyos ang manululahati sa profession mo, maging sa buong buhay. Dapat walang masasayang. Kaya sabi ko, gawing makabuluhan ang buhay habang nabubuhay. So, at the same time, sabi dito, ako po natutunan ko rin po na mangarap. Nagsumikap din ako at gusto kong yumaman. Nagbigay ako ng kasiyahan din sa aking katawan sa pamagitan ng mata, sa pamamagitan ng magagandang tanawit at mga panoorin. Masarap naman yon, di ba? Ngayon, tapos sabi pa dito ng aking mga sinulat ko po dito, sa panlasa, sa pamagitan ng iba't ibang pagkain, sa pandinig, sa pamagitan ng iba't ibang musika. Kaya lang ako nagbanda eh. Alam nyo, naranasan ko rin naman ako nagbabanda. Noong kalakasan ng banda 14, hinahanap kami ng Malabon. You know, yung mga magagaling na banda. Pag nakita kasi narinig nila na magaling kayo, pupunta yung bandang magagaling sa isang lugar na may pestahan. Sasabihin doon sa presidente ng pistayos nila, gusto namin mahanap yung banda 14 ng Malibon. Challenge. Kasi po kaya naging challenge kami nung tumugtog kami sa Quiapo, lahat ng banda na doon. Concert po yun, isang gabi, bago ang pista ng Karawan. Okay, ano pa po ako nun bago-bago Kristiyano, wala pa ako kanang sa Biblia, kaya ako tumutugtog sa mga Diyos at piyesta. Tumugtog. Yung unang tugtog ko po, doon po naramdaman aking musikero. You know? Nung tinugtog namin yung The Olympic, pag nung tumupunta kami sa stage, mga 60 to 70 kami, mga kumpleto, mga timpani. Yung, isang hari. Anyway, kukwento ko na lang sa inyo pagkano sa bakit? Nung pinwerte na, nung maestro namin, sabi niya, pag ginanyan kasi po yan, puwerte, lahat. Diyan, dumadagundong yung stage. Doon ko naramdaman na yung bago-bago nun. Nasa tersera akong trumpet eh. Ramdam ko, grabe, musikero ako. Naiinyo, at alam niyo kami pag tumutugtog, yung tema ng tugtugin, ang layo ng naaabot namin yun. Nadadala kami ng ganda ng musika. Nakapag-imagine ka ng napakaraming magaganda. That is music. Nasubukan ko rin po yun. Maging ho yung, of course, yung mga bagay na iba't ibang bagay na nakapagbibigay ng kasiyahan sa katawan. Yan ang inaasam ng tao. Pero ano ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay ng tao? Kayo mismo, tanungin niyo sarili niyo. Ano ba pinakamahalaga sa buhay ng tao? Sinabi ni Iman doon, ano ba pinakamahalaga sa buhay ng tao? Sabi niya, iba-iba nagsabi. Kay Iman, pero sabi ng pastor daw, kaluluwa. Kaluluwa. Yung spiritual condition na magkakaroon ng eternity in the future, mahalaga yun. Isang bukong tayo. Ang kayamanan ba? Ang kaalaman? Yaman. Isa yun, di ba? Kaalaman at karunungan. Maging professional ka. Anyway, itong last bar examination, nagsipasan, parang hindi karaniwan, you know? Pag meron kasing bar exam, para bang tumapos lang, alam mo, 10,000, mga 2,000 lang. Ngayon, parang 70 to 80%. Parang may leakage siya dating ano. Hindi ko naman alam, baka dahil nag-pandemic, wala ang mga bar exam. Baka ibinugas kasi ngayon, marami na tayo papasahin. Para marami na tayo abogado. Dahil nagsipasan ngayon. May kaibigan nga, baka hindi na limang po, pumasa na ngayon. Hindi na mabilang pagkuha, pumasa. Anyway, ang sinasabi lang natin, even yung lahat ng inaasam ng tao, halimbawa, ang inaasam ng tao ay karunungan, kasiyahan ng katawan, pagiging sikat o bantog, kapangyarihan, paglilingkod sa publiko tulad ng sinasabi ng mga politiko, pag-aaral, pamilya, asawa, anak, etc. etc. Lahat ng inaasam ng tao, dito natin makikita ngayon, anong konklusyon nitong nakaranas nito ng lahat ng bagay. Kasi sabi niya dito, wala siyang ginusto na hindi niya nakuha. Mamaya pakikita natin yung verse. Lahat ng ginusto niya, pag sinabi niya gusto niya, nakukuha niya. Siya lang naman yung may 1,000 asawa. 700 ang mga anak ng hari sa iba't ibang bansa. 300 lang yung kanyang ordinaryong mga asawa.
At sabi po niya, kung babae din ang pag-uusapan, wala nang hahanapin ang lalaki sa aking mga napangasawa. Sino naman ang, tinan mo, madama, lalo, napakaganda niya. Kung nag-aasal ng babae ng lalaki, na-attract sa babae, wala nang hahanapin. 1,000 pa naman yun. Di ba? So, at the same time, ang tanong ngayon, bakit ba tayo narito sa mundo? Yung kantang di ko ninais, ang ako'y silang. Ngunit salamat. Dahil may bigay. Ano yun? Sinaw? Tsamba? Pag hinalo mo Biblia, may plano palang likain ka. Na bago pa likayin sa libutan, ay nakaplano na sa Kanya na darating ka sa panahon mo na yan at makararanas ka ng habag ng pagliligtas niya. Isasama kita sa langit. Iyon ang nakalagay sa Scripture. Ngayon, bakit ba tayo narito? Bakit ba tayo pinanganak? Ano ang dapat natin gawin sa pagitan ng kapanganakan at kamatayan? Maiksi lang yun kasi may in between. Pinanganak ka, mamamatay ka. Nasa pagitan. Anong gagawin mo dyan? Ang mabuhay lang ba? Magtrabaho? Mag-asawa kung may mapapangasawa? Kumain? Uminom? Matulog? Pag-aral ng ilang mga tao'y mamamatay. May lifespan. May end. Siyempre, may iba naman nagsasabi, gusto ko matupad lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Gusto ko mas masaya, mas maginawa, mas exciting na buhay. Kung yayaman lang ako, sigurado masisihan ako at magiging maligaya sa buhay. Totoo kaya yun? Halimbawa ikaw, naghangat ka, gusto mo maging kasing yaman ni Harry Solomon, kinumpute mo po yung gramo ng gintong, dumalagay sa nalitaw mo, hindi kasi sa calculator eh. Mamaya, makikita nyo yun. Ikaw ba, isipin mo, kung maging mayaman lang ako, magiging maligaya lang ako. Ngayon, may question ako. Maraming mayayaman, malungkot ang buhay. Hindi totoo. Totoo yung sinasabi ng sumulat na ito na pag-aaralan natin. Diyan lang yan, ha? Action lang ako. Ngayon, ibig sabihin, para sa iyo, sinasabi ba kung mayaman, makapangyarihan ka, marunong ka, sikat lang, ay liligaya ka na. Halos lahat ng tao sa mundo naghahanap ng ganito. Ano ba ang talaga ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao? Yun laging iiwanan yung tanong. Ano ba talaga ang pinakamahalaga? Tinumbok ni Brother Iman ng linggo yun. Ang dapat na pinakamahalaga, yung kaluluwa mo, yung pagiging anak mo, yung plano ng Diyos sa'yo. Dapat malaman mo. Nasa conclusion natin mamaya yan. Heto pa. Kung iyon ang hinahangad ng tao, let's say for example, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, lahat ng sarap na katawan, lahat na kung hinahanap mo, huwag mo nang hangarin na kahit paggawa ng kasalanan, i-compromise mo buhay mo, makamtang mo lang, may nakagawa na at isinulat 3,000 taon lang nakararaan sa aklat na kanyang natuklasan upang malaman natin ng mga nabubuhay na mga anak ng Diyos. Sinubok niyang tuklasin kung ano talaga ang pinakamabuting kahulugan ng buhay. Sinubok niyang tuklasin ang karunungan, sinubok niyang tuklasin ang katanyagan, sinubok niyang tuklasin ang kasayahan ng pisikal na katawan ng tao, sinubok niyang tuklasin ang kasipagan, sinubok niyang tuklasin ang kayamanan, kapangyarihan, pagkatapos sisinulat niya ang kanyang natuklasan sa aklat ng mga ngaral. At yan ang ating pag-aaralan. At tingnan natin. Si Haring Solomon, sino ba siya? Ito ang naging trabaho niya. Si Haring Solomon is the third king of Israel, the son of David. Chapter 1, verse 1 ng Ecclesiastes. Ang kanyang karakter, siya lang naman yung naging pinakamatalinong tao na nabubuhay hanggang sa kasalukuyan. Yun ang sabi ng Scripture. Kung bakit siya naging matalino? Kasi nagpo-flow ang wisdom ng Diyos sa kanyang buhay. Yung tagumpay niya si Solomon kasi nagtayo ng kaharian sa Israel na may
pinaka-greatest level in the material world and land. Dahil napakayaman niya. Pero, ito ang nakatatakot at malungkot sa kanya. Although siya ay napakatalinong tao, naging disobedient siya sa Diyos. At nawalan siya ng kaya-kayahan na i-lead ang sarili niyang mga anak para sa kanilang, yung susunod na lahi, na susunod na may takot sa Diyos. Alam niyo kung saan nagmula ang pagsama ng mga Diyos-Diyosan ng Israel? Dito kay Haring Solomon. Nag-asawa siya kasi ng hindi kalahi na pinag-uutos niya sa panahon ni Moises. Nag-asawa siya ng mga sumasamba ibang Diyos. Kaya lahat na naging anak niya, naging masamang hari. At take note, lahat ng asawa niya, inakay siyang sumamba sa Diyos. Maging si Solomon, nag-alay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Which is, ang sabi ng Diyos, nagkasala ka sa aking harapan. Doon nag-umpisa po yun. So meaning to say, as a king, hindi na pag-usapan yung kapangyarihan. Noong araw, walang gabinete, hindi katulad ngayon. Noong araw, pag sinabi niya, anong tawag niya? Isang desisyon lang. Pag sinabi niya, walang tututol. Walang hirap. Matindi kapangyarihan pag gano'n. Unlike kay presidente, hindi makakilos, di ba? Maglagay ng death penalty, hindi magawa. Bakit? Haharangin. Sa Senado at Congress, hindi mangyayari. Sa kanya, walang haharang. Pag-hari. Kaya utos ng hari, di mababawi. Ecclesiastes chapter 1, verse 12, ako ang mangangaral na naging hari ng Israel. Of course, makapangyarihan. Ubod ng yaman. Ubod ng bantog. At saksakan ng katali-talinong tao. Kung nanunulat kayo, sulat nyo to, no? Hindi ko kasi nilagay dyan. Yung pagiging mayaman niya, nasa 1 King chapter 10, verse 14 and 15. Yung pagiging bantog niya, 1 King chapter 10, verses 24 to 25. Yung pagiging matalino niya, 1 King chapter 10, verse 23. Ang sinabi doon, si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng hari sa buong mundo. Ngayon, pag-aralan natin yan. Ano ang sinasabi ng matalinong, ng ubod ng yaman, ubod ng pagkatalino at sobrang sikat nito? Ano sinasabi niya? Ang sabi po, dyan, no? Ang sabi po kasi niya dito sa Ecclesiastes chapter 1, verse 2 and 3, and verse 14. Ecclesiastes chapter 1, sa mga Biblia ng mabubuting balita, mga ngaral ang nakalagay dyan. Ang sabi diyan, ano ang ibig sabihin? Ang sinasabi diyan, lahat ng ginagawa sa sanlibutan, lahat sa ilalim ng araw dito sa mundong ito, wala raw kabuluhan, pansamantala lamang lumilipas agad. Bakit kaya sinabi ni Haring Solomon yun? Bakit niya sinabing lahat ng ginagawa ng tao, walang kabuluhan? Ang ibig niya sabihin, pag ginagawa ng tao ang para sa kanyang sarili, at hindi niya pinaplano, ang gagawin niya ay para sa kalwalati at karangalan ng Diyos, walang saysay. Yun ang ibig niya ipunto. Ngayon, ikaw mismo magtatanong ka sa sarili mo, yung ginagawa ko ba, kasama ba ang Diyos? Naturingan akong Kristiyano, naturingan akong may takot sa Diyos. Yung bang ginagawa ko para mabigyan ko ng kaluwalhatian ng Diyos? Hindi ka nga pwede magbulakbol dito kay empleyado at estudyante. Kung ang buhay may para sa Diyos, gagawin mo, parang sa Diyos ang gagawin mo. Kung panahon na mag-aaral, hindi ka magbo-boyfriend, magbubulakbol. Para sa Diyos yan, pinagbubuti yan. At kung trabaho, wala kang sasayangin oras para i-cheat mo ang boss mo. Gagawin mo yan para sa kalwalhatian ng Diyos. Iyon ang gusto niyang sabihin dito sa pinag-aaralan po natin. So, ang sinasabi po dito, pagkatapos na sabihin ni Haring Solomon ang lahat ay walang kabuluhan, nagbigay siya ng sunod-sunod na halimbawa na hango sa kanyang sariling buhay na nagpapatunay lahat ng gawaing ginagawang hiwalay sa Diyos ay walang kabuluhan.
Eh, ang tanong, meron po nagsabi sa akin, kapatid ko ba, yung nasa Amerika ko kapatid, sabi niya sa akin, siyempre nag-aapim ako mag-share, sabi niya sa akin, abay, habang malakas ako enjoy ko yung buhay ko. Ang ibig niya sabihin, lahat ng ginagawa niya, pag wala sa Diyos, mag-casino, alam niyo, minsan ang tao, pag hindi mo kasama, lalo pagka talagang lalaki, aba, babae, alak, sugar, kasama dyan. At kung minamalas mo pa, may pagsasyabu pa dyan. Yan ngayon ang nakakaano sa mundong ito, Lahat. Ibig sabihin, ang alam nila, sarili at nakafocus lang sa sarili sa pansamantalang buhay, kaya gagawin nila lahat ng kasayahan. Nilikha naman tayo na just to enjoy ourselves, Lahat ng pinagpaguran, enjoy natin. Pero, hindi dapat sa masamang bagay. Diba? Yun. Ngayon, yun ang sinasabi, lahat ng gawain na ginagawang hiwalay sa Diyos ay walang kabuluhan. Ang tanong, nag-enjoy ka, di ba? Kasi yung sa kasayahan sa katawan, kaya na, hindi makasalanan yung gagawin mo. Alam mo sometimes pag tinanong kayo, ano ba ang pag-enjoy sa buhay ng tao? Sasabihin, syempre, I enjoy with my friends, mga kaibigan ko. Alam niyo, pagkakasama mo ng mga kaibigan mo, dapat matalino ka. Dapat, yung tinatawag na let your light shine kung Kristiyano ka. Kasi compromising dyan. Lalo kung hindi mga mananampalataya kasama mo, yan ang temptation para ikaw ay masama sa kanila. Kung ano ginagawa nila, pwedeng gawin mo na. Kaya yung mga iba, yung mga profession sasabi, let them bring me your friends, and I will tell you kung sino ka rin. Totoo yun. So, sige, ganun pag-aralan natin. Kasi kung sinasabi niya, yung mga bagay na ito, sinabi ni Haring Solomon, ulitin ko po ulit, lahat ng gawain at ginagawang hiwalay sa Diyos, walang kabuluhan. Sa pansamantala, ang dulot nito, kapamakan. Paano kung Kristiyano ka? Tapos napasama ka sa mga ganon. Alam niyo, doon pala, magkakaroon ka na ng kabigatan. Ramdam mo, walang blessing. Kaya sobrang lungkot mo. Bakit Kristiyano ka? Ang mahirap, paano kang muling manunumbalik sa init ng relationship mo sa Panginoon? Magkakaroon ka ng grieving sa puso. Iiyakan mo yan dahil kasalanan ay ginawa mo. At kung hindi mo gagawin, para kang humaharap ng isang malamig na tiniman, ramdam mo, hindi ka dinidinig sa mga panalangin mo. Ramdam mo, parang ang Diyos ang layo sa'yo. Kaya sabi ng Persian mo, di ba, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, tapat at makatarungan ng Diyos, napapatawa ng kasalanan sa kalipan. Hindi inuusan-usan niya na nang walang sincerity at walang true repentance. Alam ng Diyos yun sa puso mo bago mo pa gawin at sabihin. Kaya tayo minsan pag may nagagawa kasalanan, mas magandang pumasok ka sa kwartong tahimik na ikaw lang. Kung kinakailangan umiyak ka sa Diyos. Ibalik mo yung joy of salvation na mayroon ka. Yun ang mahirap sa Kristiyano. Unlike kung unbeliever, it's easy to do anything against God. Hindi nila alam. Pero sa mga mananampalataya, sometimes kung tayo man ay natempt na mahulog sa kasalanan o makompromise sa anumang bagay, ang mahirap yung paggalak at joy sa puso na wawala. Ngayon, umpisahan natin ito. May pinagmasdan si Haring Solomon. Okay? May pinagmasdan siya. Alam niyo, matapos na pagmasdan ni Haring Solomon ang buhay at gawain ng tao, sinubukan niyang humanap ng kasiyahan, karunungan, kasayahan, kasipagan, paggawa at kayamanan. Alam niyo, dito ko sa ating pinag-aaralan lahat nito, pinagmasdan ni Solomon. Ito pinagmasdan niya. Una, nakita niya ang gawain ng tao, nakita niya na ito'y walang katapusan. Paulit-ulit. Ba't kaya walang katapusan? Bakit kaya paulit-ulit? Ang sabi niya, walang kasiyahan. Halimbawa, ano ba paulit-ulit sa tao na ginagawa na hindi kinasasawaan? Dahil siyempre kumain, di ba?
tatay ko nakain. Ang kanin ba pinagsasawaan nyo? Hindi, no? Hindi nga nakakasaway kanin eh. Pero basta may ulam, basta iba-iba ulam, sarap kumain, ano? Paulit-ulit yan! Hanggang sa ikaw ay wakas ng buhay, paulit ka. Pero ano, mamimili sa palengke, luluto, sasain ka. Luluto, pagkakain, kakain ka. No? Pagkatapos matutulog ka, mamaya, gutom na lang, kakain ka ulit. Paulit-ulit yun, di ba? Yun ang buhay. Now, sa trabaho sa opisina, paulit-ulit, di ba? Hanggang sa retirement period, di ba? At the age of 60, possible. Paulit-ulit siya. At then, syempre, papasok ka, builder, etc. Pagkatapos, uwi ka, tutulog. Mahinto ka lang paglinggo dahil pagsamba. Paulit-ulit. Eh, di syempre, puntahan natin yung mga damit. No? Paulit-ulit din, di ba? Pagpasok mo sa opisina, maliligo, tapos bibihis. Pag uwi mo, ubari mo, lakay mo ulit sa labahan niya. Tiklopin nyo naman. Tiklopin. Ano maganda? Di ba kasi pagka nagubad minsan doon na lang, kung saan nagubad, nandun na yun. Iba para bang naghunos na ahas ba? Kung saan nagubad nandun lang yung pinagulutan. Abe, kunin nyo naman, tiklopin nyo naman. Maganda ho sa may labahan, yung tiklis na plastic, nakatiklop kahit marami, nakatiklop. Ako kasi may segregation, pero iba yung puting, iba yung sando, iba yung panlakad. Meron mo akong gano'n. Abay ko nga 10 lang kung tiklis kami plastic, marami kami sa bahay. Pero ginagamit ko 5. May segregation. May lalagay yung pantalon, yung barong at polo, panlakad, may taser pang araw-araw, yung mga pangbahay na pang-sando, sure. Maayos. No. Pero meron ako na-encounter talaga, nagtatanong pa ako, sino ba nag-base dito? Kanino ba ito? Hindi ko tinitiklop. Gusto ko siya magtiklop ng matuto. Paulit-ulit. Alam mo ba, yung ano, paulit-ulit. Planchahin, lalabang, sasampay, planchahin, titiklop. Susuot, pagkaraan ng ilang mga araw, atamok sa labahan, lalabang. Paulit-ulit. Walang tigil. Ang buhay ng tao. Paulit-ulit din, di ba? Kaya lang, hindi ka lang muling uulit. Minsan ka lang mabubuhay. Pagka ang tao pinanganak, o di syempre, halimbawa, pinanganak ang tao, di syempre, lalaki ka, mabubuhay. Kung mabuhay ka ng matagal-tagal, mamamatay. May papanganak ulit, palalakihin, mamamatay. So, meaning to say, ito yan, ang tao yari sa alabok, ang totoo nun ay, ang tao mamamatay, babalik sa alabok, yung physical, physical. Babalik sa alabok. Sa ubalit ang alabok ay nagpapatuloy at hahalong muli sa lupang pinagmulan. Doon kasi tayo nagmulan. Kaya lang, yun ang ano, kaya nga yung mensahe ni Brother Ima, kaluluwa, kayamanan. Specific ko kanya dahil yun ang nakalagay sa Psalm 49, yung kayamanan. Pero ito sa lahat, pinutukoy nito, lahat ng pinahahalagahan ng tao. Maging ang kalikasan, alam mo, pinag-aralan niya, ayan, ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggagalingan. Ang hangin ay umilihip patungong timog, papuntang hilaga. Buong araw ay paikot-ikot. 7, lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umago sa patungong karagatan. Sometimes nag-evaporate dyan, nagiging ulap, babagsak lupa. Pero paulit-ulit. O mga punong kahoy, paulit-ulit. May season ng mamunga, next year ulit, mamunga. Pero kapatid, iba ang buhay mo. Sapagkat minsan ka lang dito. At minsan ay dapat lagay natin sa isipan, maging matalino, sapagkat minsan ka mabubuhay, yung kaluluwa mo ang isa sa anangkan. Ngayon, sinubukan niya po yun. Ngayon, yung pinagmasdan niya, paulit-ulit, walang katapusan. Sabi niya, no? Lahat ng bagay, inobserbahan niya. Magaling nga ito matalino nga. No? Ngayon, anong sinubukan niya? Ito na, punta na tayo sa lahat ng sinubukan niya. Kaya sinubukan niya ang karunungan. Pinag-aralan ko mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at kamumangan, ang katalinuhan at kabaliwan.
Ang kanyang natuklasan, sabi po ng mga 117b, ngunit napatunayan kung ito rin ay tulad lang ng pag-aabot sa amin. O ano ba, basta po lang po kayo. Sa ating mga kabataan, po may nag-aaral dito, nabot mo yung profession mo. Okay? Ang sinasabi kasi nga dito, hiwalay sa Diyos, ha? Nangangarap ka, pero hindi para sa glorification ng Diyos pagdating ng araw nila. Pero ang sinasabi niya dito, napatunayan ko ito rin ay tulad lang ng pag-aabot sa akin. Wala rin say-say. Another one, anong sinubukan pa niya? 5 yan eh. Kasayahan physical eh. Dito na tayo, no? Kasayahan. Eh sa mga lalaki, siyempre, alam nyo, ako naranasan ko rin uminom. Pag uminom ka, nakaka-addict po yun. Parang hinahanap mo, lalo kung malamig. Naranasan ko rin malasing. Yung hindi na ako makapagkabit ng kulambo kasi hindi ko na kaya. Pag gising sa umaga, sakit sa ulo, di ba? Pero gusto. Tapos sabi pa ng mga asawa, sasabihin ng asawa ba, inom ka na inom, ayaw mo tumigil. Sasabihin ng lalaki, bakit? Kala mo ba madaling uminom? Eh, nahihilo rin kami, di ba? Yun ay philosophically. Pero sa totoo lang, isa yun. Alak! Sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya ko magpakalasing sa alak. Sa loob-loob ko, ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahong ilalagi niya sa mundo. Alak. So, ibig sabihin, lahat nito ay isa-isahin natin ito. Babae. Ang sabi niyang babae, ito ha, ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700. Mga hari, 700. At ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Sabi ng Ecclesiastes chapter 2 verse 8, marami akong asawa at parang magaganda. Wala nang hanapin pang isang lalaki, lalo na kung tungkol din lang sa babae. Ibig sabihin, yung lahat ng hinanap niya nito, sukdulan yung kanyang ginawang karanasan. So, ibig sabihin nito mga kapatid, yung anak, yung babae, o, tingnan natin sa larangan ng musika. Kasayahang pisikal, awitin ng mga aral. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa mga lupaing nasasakupan ko. Marami akong mga awit, babae at lalaki. Aba, syempre, kung nalulungkot at magandang musika, aba, alam niyo minsan naalala mo ngayon, kung yung lugar sa Gabaldon, meron po kasi ito yung kubo-kubo din. Kaya magpari ka ng duyan, no? May sound ka, lalo yung mga dating kanta na, yung ba yun, mga 70s, 80s, gandang pakinggan, no? Nakarelax, no? Masarap. Ngayon, ang sabi diyan, marami siyang mga awit, babae at lalaki. Itong matindi. Lahat, sabi niya, wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginawa ko ang lahat ng aking nagustuhan. Nalugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ay pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Ulitin ko po lahat po ng ginagawa ni Solomon, wala sa Diyos yan. Iwala niya. Ibig sabihin pala nito, ang isang tao na nakapokus ka sa sarili mo at hindi mo napapriority ang Diyos, kasi sa buhay natin, mga kapatid, ganito dapat priority ang Diyos, secondary ang mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Pero kung ito ang priority mo, ang Diyos secondary, malungkot-lungkot ang buhay. Alam nyo, kaya nga minsan, ito ang gusto kong sabihin. Lalo sa mga nag-aaral nating mga kabataan, lalo sa mga papatapos ng college, aba, kung ngayon pa lang, hindi makita ang priority ng Diyos sa buhay niyo. Okay, masa pag nakatapos kayo, priority ang Diyos ka. Tsaka compromise ang buhay niyo. Wiwindang-windang ang spiritual ng buhay niyo. At marami pa nawawala sa pananampalataya. Kinakain ng ilog at takbo ng buhay dahil sa propesyon, tinanggap nila sa Diyos at hindi sa sarili. Kaya nga, sabi ko nga, halimbawa, doktor ka, naging doktor ka, gawa ka ng consideration. Meron yung mga doktor, alam nyo, may clinic silang libre. Meron silang trabahong libre, nag-oopera ng libre. May araw na may bayad kasi kailangan nila mabuhay.
Hindi ko lang alam kung mga Kristiyano yan ha. Pero sa isang tunay na Kristiyano, baka naman kung ikaw at pinangulat na, baka naman pwede ka gumawa ng mga bagay na mabuti para sa Diyos naman. Para ang Diyos mabigyan ng kawalat niya. And take note. Baka naman habang sila naghihintay ng clinic mo, may nag-share na isa doon, at sila makakilala na sa Diyos. Ganon. Halimbawa, ikaw naman, halimbawa, abogado ka. Ang abogado, ano? Pwede siya ng abogado ka, pwede ka mamili ng kaso. Yung bang, alam mo, kriminalidad ay ipagtatanggol mo, alam mo talagang may krimen. Baka pwede ka mamili. O sige, ikaw pala ihabi, o sige, abogado mo. Mga ganun mga bagay. At pwede ko wala kayong pera, sige, libre ang pagkaki-abogado kung ikaw ay okay naman. Halimbawa, ganito, accountant na si Sister Rose, accountant. Pwede siya, tinatawagan siya, konsulta, may bayad ba ma'am? Sige, wala, tawag kayo. Bigala sa mga biyaya, etc. based on her profession. Pwede tayong gumawa ng mga pabor sapagkat iyan ang nais ng Diyos. Yan ang nais ng Diyos, kaya ka nilikha pinili sa simula pa para gumawa ka rin ng mabuti. Alam nyo, marami sa mundo, lalo sa doktor. Nako, marami ako natuklasan sa mga doktor. Talagang marami, pera-pera din. Parang hindi ko makita talaga yung heart nila. Eh, ikaw kasi nahihirapan ka. Pasyente mo eh. Eh, syempre, hirap na hirap ang loob mo. Ang makita mo yung talaga concern sila. Bihira. Meron bihira. Pero marami, hindi. Hindi ko nababanggit yung pangalan ng mga ibang doktor sa Amerika. So, ang ibig lang sabihin, sa mga buhay po natin, mga kapatid, kung ano ka meron, yung makagawa ka para sa Diyos, tandaan mo, hindi siya gaganti sa'yo. Ang Diyos ang gaganti sa'yo. Nakasulat sa kasulatan. Kung ikay gumagawa ng pabor, huwag mo isipin gumawa ka ng pabor. Ang Diyos ang hihintay mo dyan na gumawa ng pabor. Hindi yung taong ginawan mo ng mabuti. Kasi Kristiyano ka, nakaranas ka ng pagliligtas at pagpapatawad ng Diyos, gawin mong mabuti buhay mo. Yun ang tama. Now, ito yung kanyang conclusion. O physical, sabi niya. Ano ba yung pangangaral ba? Kasayahan ng physical. Ano pa rin tayo, no? Yung resulta, sabi po dito. Sinabi ko sa aming sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka, subalit ito man ay walang kabuluhan. Ang halakha ay pinalalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginagawa ko at ang pagod na aking tingnan niyo yung box nito. Puro siya, seto sa kalagay. Wala man lang nababanggit na ginagawa ko ito para sa Diyos. Pagkatapos inisip ko mabuti ang mga ginagawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ng pawang walang kabuluhan tulad ng ito ng paghahabol sa hangin. Ano ba ganito? Sa buhay po natin ay nilalagi sa mundo. Di ba? Gumagawa tayo ng mga bagay-bagay. Naisip niyo ba na alam niyo pag hindi ko Kristiyano, hindi ko credible, hindi sabihin na natin, hindi naka-credit sa Diyos. Pero pag ikikristyano na, lahat ng gagawin mo na para sa Diyos, ginagawa mo para sa Diyos, nakalista sa Diyos. Valid sa Diyos. Kaya lang, ang mahirap lang, gumagawa ka talagang, hindi mo naiisip ang Diyos sa ginagawa mo. At kung ang Diyos lagi nasa isip mo, makakaiwas ka sa mga uri ng tukso kung paggawa ng kasalanan sa buhay mo. Pero pagka wala ang Diyos, manimit. Lalo kung hindi ka nag-devotion, nako, madaling magkamali at magkasala. Pero pag hindi nag-devotion, kasi itong isip, kung ano papasok mo dyan, yun ang magiging feeding niyan. Pero pag walang word of God dyan, nako, daling magkasala. Yung magsalita lang, daling pumilanting ang dila sa mali. Pero subukin mo, nagdi-devotion ka, minemeditate mo, laging iniisip mo. Halimbawa sa Ephesians 2 verse 10. Nilikha ako ng Diyos sa simula't mula pa para sa paggawa ng mabuti. Eh pag yun ang laging iniisip mo, ang Diyos naaalala mo,
tandaan mo yung paggawa ng mabuti gagawa at gagawa. Pero subukan walang alam sa salita ng Diyos, na hindi ka nakapag-meditate, nakakapanalangin, nako, daling makanay. Kahit Kristyano. Kaya ano pa sabi ng Biblia? Sabi ng Panginoon Jesus, hindi lang sa tinapay kayo mabubuhay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa Biblia. Okay, so, ngayon, sige, ano na tayo? Meron pa yan? Ayan na, dito na tayo. Ano? So, ibig sabihin, ito po yung kasipagan. Hindi sinasabing masamang magsaya. Makakala niyo masamang magsaya. Malungkot ka kung kalimutan at hiwalay sa Diyos ang buhay. Yan ang totoo. Pero yung magsaya ka, with the family, with your friends, walang masama. Eh lalo na kung mga hindi mananampalataya, sumama ka, baka mo pwede mag-share ka. Kaya na, huwag kang makisama naman. Ano ba, nagiging naman sila, baka mo pwede ikaw minom. Kasi nakataya ang testimony ng buhay. Eh, ibig ko na sabihin mga kapatid ganito, yung identity mo, huwag mawawala. Kung pagpamilya, masarap yung magsaya kayo. No? Pero sa labas, yung mga friends mo, ibang usapan nyo. Mas malimit yung nagkakamali-mali ang mga kasama at maging ikaw ay matangay. Pero pagpamilya, doon, mag-outing, lalo yung panahon nito, outing kayo. Punta kayo sa beach. Maganda yon. Enjoy. Enjoy nyo yung pagpunta sa mga nature na yan. Walang masama. Maganda yon. Kaya na, sa buhay natin, ganito. Priority lagi ang Diyos. Yan ang sinasabi niya. Siya lagi ang nandoon. Lahat ng gagawin nyo, dapat kasama niyo ang Diyos. Pero pag iniwan nyo ang Diyos, sa isang tabi lang siya, windang-windang yan. Now, kasipagan, paggawa, ito na. Nakagawa ko ng mga dakilang bagay. Ginawa ko ubasan ang paligid nito. Nagpagawa daw siya ng bahay. Dakilang bagay. Bahay yun eh. Ginawa ko itong ubasan sa paligid nito. Gumawa ko para sa aking sarili. Puro sentro sarili eh. Na mga hardin at liwasan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na mapapakinabangan ang bunga. Kumukay ako ng mga balon na pagkukunan ng pandilig sa mga pananim na ito. Kasipagan, sabi nila, kaya kinamuhian ko ang buhay. Ito na ho ngayon, resulta ng mga ngaral 2:17-18. Kaya kinamuhian ko ang buhay sapagkat pawang kahirapan lamang ang idinudulot nito sa akin. Lahat nga ay walang kabuluhan at tulad lang ng ito ng naghahabol sa akin. 18, wala na rin halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito, sapagkat ito'y may iwan lamang sa susunod sa akin. Diretso na natin, ha? Kayamanan. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki, at mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ang kawan ko'y ubod ng dami. Walang kasing dami kung iyang di halintulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa lupaing na sasakupan ko. Marami akong mga awit na babae, lalaki, marami akong asawa, pawang magaganda, wala nang hanapin pa ang isang lalaki, lalo na po tungkol din lang sa babae. Higit akong dinakila kaysa sino man haring nauna sa akin, taglay ko pa rin ang aking karunungan. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking nagustuhan. Nalugod ako sa aking ginagawa at iyon ang pinakaganting pala sa aking pinagpaguran. Meron ba kayo nakita niya, binanggit niya ang Diyos niya? Wala, ano? Puro sarili, nakikita niya eh. Kasi nung panahon po na yan, malayo siya sa Diyos kasi sumasamba na nga siya sa Diyos-Diyosan eh. Nandiyan sa 1 Kings chapter 11 yan, basahin nyo. Yan ang bukuhan niya noon. Ngayon, mga kapatid, pagdating po sa kayamanan, gusto niyo ipakita natin? Andiyan pa yan. Ito na siya. 1 Kings chapter 10, verse 14 and 15. Ang gintong dumarating kay Solomon, taon-taon ay umaabot sa 23,310 kilo. Yun ang isang kilo, 1,000 grams. 1,000 grams, tayo mismo sa 3,000.
Magkano may 3 million ba yun? 3 million ano? Yung magagaling sa math. 1,000 times 3,000. De 3 million. Tama no? Okay. Tama ba? O 3 million times 23,310. Ito pa sabi niya, hindi pa kabilang dito ang buwis na galing sa mga mangangalakal. Ang tubo na sa pangangalakal mula sa labas ng bansa at buwis na galing sa mga hari ng Arabia at sa mga gobernador ng lalawigan. Ang sabi niya kasi 20,310 taon-taon dumarating. At hindi naman nun sabi niya 10 kilos kami, okay na. Di ba? 30 million. So, ngayon kasi ang ito mahal eh. Anyway, sa panahon nila, mahal ngayon. So, yan yun. Sobrang yaman. Napakayaman. So, ito pa, nasabi ng 21-22, ng 10. Gintong lahat ng mga inuman ng Haring Solomon at kayo din ang mga kasangkapan sa bulwagang tinatawag na gubat ng Lebanon. Walang kagamitang pilak dahil hindi pa ito pinahalagaan ng panahon na yun. Ibig sabihin po, ginto ang gamit niya. May mga malalaking barko siya sa karagatan, kasama ang barko na nihiram, at tuwing katong taon ay dumarating ang mga barkong ito na may dalang ginto, pilak, garing, at mga unggoy at pabo at riyan. Grabe, no? Mayaman. Pinakamayaman niya kahit kila Henry C. etc. Mayaman siya. So, ganyan lang naman siya. Kaya lahat sinubukan niya. O, di ngayon, sabi pa dyan, eto ang resulta. Ito yung kanyang conclusion. Nakita ko rin ang tao ay nagpapakapagod upang makikita ng kanyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng pag-aabot sa akin. Verse 9, ang gahamas sa salapi ay walang kasiyahan, at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan. Sa kaunting pakinabang, ngunit ito man ay walang kabuluhan. Meaning to say, mga kapatid, lahat sinubukan niya. Hindi lang in particular sa iyang lahat. Diretso tayo. Katanyagan. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang bawat isa ay may dalang regalo sa kanya, mga sisidlang ginto. Lahat na nagpupunta sa kanya. Pati mga dumadayo lang na makikinig lang sa kanyang pangangaral o kanyang wisdom. Sabi niya, may dalang mga ginto, pilak, mga damit, mga saldata, mga kabango, mga kabayo, mola. Ano ba yung mola? Kabayo, no? Yung malalaking kabayo. Pero mahalaga yun, mga kabayo. At nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. Ito ba? Matapos na pagmasdan ni Haring Solomon ang buduhan at gawain ng tao, sinubukan niya mumalap ng kasiyahan sa karunungan, kasiyahan sa kasipagan, sa paggawa, at sa kayamanan. Mahigit sa 30 times na ginamit ni Solomon ang katagang walang kabuluhan. Kung lahat ng ito na inaakala ng tao ay mahalaga ay walang kabuluhan, ano ang gagawin natin? Una, ito po yung sabi diyan, una, kung hiwalay ka sa Diyos, huwag kang umasa na makatatanggap ka ng tunay na kasiyahan sa buhay. Ang sinasabi diyan, maranasan mo na lahat ka, kumama ni Haring Solomon. Sige, ikaw na yun. Ano ba sinasabi ng Matthew 16:26? Mamamtan mo man ang buong sanlibutan. Kung ang buhay mo'y mapapahama, ano ba naman yung mapapakinabangan? Yun yun. Ang sinasabi na, pansamantalang ligaya na tatapos. Pero kung ikaw ay magtatapos ang buhay mo na hiwalay ka sa Diyos, huwag kang umasang magiging masaya ang buhay. Lalo na, mamimiss mo yung ipinangako ng Diyos para sa mga Kristiyano. Anyway, walang Kristiyano magpapabaya sa ganyan. Yan lahat po na yan na sinulat ni Haring Solomon nung siya ay malayo sa Diyos. Backslide siya dyan. Sinubukan niya lang kasi lahat eh. Inisip niya, liban sa Diyos, baka mayroon pang ibang magpapasaya sa kanya. Pero sumulat siya at nagkaroon siya ng konklusyon tungkol dyan.
sa bagay na yan. Natuklasan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Ang sabi po ng Mangangaral 12:13-14, sa kabila ng lahat, sabi niya, lahat. Alam patayan niya tayo itong aking isa, likely po napapatay ko. Sabi niya, sa kabila ng lahat na ito, isa lang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. See? O ito doon ha. Sa kabila ng lahat ng sabi kasi ng kasulatan, wala siyang ginusto na hindi niya nakuha. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang katungkulan ng tao. Ngayon ganito, sundin mo ang kanyang mga utos. Ano ba ibig sabihin ko? Paano mo masusunod ang utos niya kung hindi mo man binuhusan ng Bible? Hindi ba sabi ng Matthew? Ang sino mang nakikinig at isinasagawa, in other words, ipinamumuhay niya ang salita ng Diyos, katulad siya ng isang taong napakatalino. Katulad niya isang bahay na tinayo sa ibabaw ng bato. Dumaan man ang bagyo, ang unos, pagsubok na iba't ibang klase sa buhay mo, hindi ka makakita. Ang mga Kristiyano po na mature, kontento sa lahat ng bagay. Content. Nasisiyahan. Alam mo yung mga taong masayahin? Yung mga taong masasayahin? Yung mga anak ng Diyos na mapagbigay, masasayahin. Pero yung taong madadamo, kunot lagi ang mukha, yun, laging nakakunot mukha. Pero sa mga tao na mayroong Diyos sa kanilang buhay, sa isip at puso nila, bawat araw nila kontento at payapa sila. Hindi sila naghahangad ng kahit ano. Pwede ka naman, hindi ibig sabihin po nito, hindi ka pwedeng mangarap ka, walang masama. Mag-abisyo ka, sige, okay yun. Kaya lang sinasabi ng pinag-aaralan natin, isama mo naman ang Diyos dyan sa ambisyon mo. Isama mo siya sa lahat ng pangarap mo. Huwag mo siyang iiwan. Alam mo si Haring Solomon, ang malungkot sa kanyang buhay nung matanda na siya, nahikayat na siya ng mga asawa niya magkaroon ng ibang Diyos. Sumumbat siya sa ibang Diyos-Diyosan, mga akala niya. Diyos-Diyosan ng mga asawa niya. Nagpagawa pa siya ng sambahan. At pinagpagawa niya mga asawa niya ng mga altar. Kasama siya nag-aalay. Kaya inalis din sa kanya. At hindi naman yun. Ang sabi po ng 1 King chapter 11, hindi siya naging katulad ng kanyang amang si David. After God's own heart, hindi naging katulad. Alam niyo kung saan nagmula yung mga kasamaan ng mga hari? Kasi pag pinag-aralan niyo po ang Old Testament, si David, namumukod tangi, may ilan, baka hindi magkakasya sa parang na maayos at may takot sa Diyos. But the rest of the kings of the Israel, puro masasama sa harapan ng Diyos. Kaya alam niyo nangyari sa kanila pag pinag-aralan niyo yung history nila? Suffering ang inabot nila, pinagkalat sila ng Diyos. Naging kung saan ang bansa sila nagkalat. Pinabayaan sila dahil sa kasalanan. Ngayon, anong application sa atin? Kung lahat ng anak ng Diyos ay lumalakad ng may katuwiran, kalugod-lugod sa Kanya, umasa ka, maging masaya. Dahil sa pera ba? Hindi. Ako po, binagbili ko ng pinegosyo. Hindi na ako po nagninegosyo ng mga rupi-rupi ngayon. Binayaran na po ng buo na nag-take over sa akin. Dahil sa akin, mas masaya ako sa ginagawa ko po ngayon na maalagaan o mapaglingkuran ng iglesia nito. Dalawa na lang ang aking ministry ngayon. Ang pamilya at ang iglesia.
And beside ho, hindi kami pinagkukulang ng Diyos eh. Ito yung cell group na ho namin eh. Ako tumataya lahat. Hindi ko pinababayaan yun. Nung kahapon, ay nung Biyernes. Alam mo, order ko ng palako. Hindi ako naubusan eh. Alam nila kaya niya. Ang ibig lang sabihin, masaya ka sa ginagawa mo. Masaya ka, may kapayapaan ka. Kung saan yung sa tingin mo ay nilagay ka ng Diyos, gawin mo na may katapang ang ginagawa. And take note, hindi ka malulugi. Ngayon, tanungin natin, yung ginagawa ba natin para sa Panginoon, may lugi? Sinabi nga ng 1 Corinthians 15:58 eh, your labor is not in vain sa Panginoon. Ang inyong pagpapagal ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Pero subukan mo magpakalayo-layo sa Diyos. Sabi nga eh, hindi man dito, to live is Christ and to die is gain. Subukan mo lumayo ka sa Diyos. I will tell you, kung hindi ka Kristiyano, you will suffer eternity in heaven. At yun ang malungkot. Ngayon, alam nyo, ito po kasing siya ni Solomon at the end, nagsisiyan at siya mismo ang sumulat ng aklat ng mga ngaral. Para kanino? Para sa ating lahat upang tayo ay matuto. Sabi ko po sa asawa ko, magpo-full time ako sa ministry. Sweldohan mo ng 30,000 a month. Sabi ko kay Sister Rose, lakas ng loob, no? 30,000 a month. Sabi ni Sister Rose, wala pang discount. Sige, sabi ko, 20,000 a month. Sabi niya, dapat 20,000 ako. Ama, hindi ko na maubos yung 20,000 eh. Sinusuportahan ako ng church. Kaya lang, okay lang. Magkasama, pandagdag sa gasolina. Kaya lang ho, nakita ko, masaya ka, may kapayapaan ka, kontento ka. Kaya nga, sa buhay natin ho, yung bagay na ginagawa natin, dapat kasama ang Diyos. Yung trabaho, bilang mga Kristiyano, exercise your faith by reading and meditating the Word of God in order to be strengthened, stand firm, araw-araw. Ito na ako tayo sa application. Matakot ka sa Diyos kung sundin ang kanyang utos. Matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang utos. Ay, teka pala, hindi pala nabasa yung huli dyan. Yan, important. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihin, mabuti o masama, ay pagsusurin natin sila. Sabi ng 13 ulit, sa kabilang lahat na ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong patungkulan ng tao, yung sundin mo ang utos ng Diyos. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihin, mabuti man o masama, ay pagsusurin natin sa Diyos. Ito ho, challenge. Challenge po tayo. Kaya mag-inventory tayo ng buhay natin. Sa iyong paggawa at pagtatrabaho, isipin mo, nasa isip at puso mo ba kasama mo si Kristo? Sa iyong pag-aaral, oras at panahon, lakas, kayamanan, alin ang pinahalagahan mo ngayon sa iyo? Si Kristo ba o kayamanan? Kung ikay nag-aaral, kapatid, ngayon pa lang isipin mo na, kung maging professional ka, at ikay pinanagumpay, i-aim mo na mabigyan mo ng glorification ng Diyos sa iyo. Kung hindi, walang size na yun. Sa iyong katawan, si Kristo ba ang naghahari sa iyong buhay o ikaw? Kasi si Solomon, puro ako, aking, Panginoon. So dapat nandun siya. Sa iyong katawan, si Kristo ba ang naghahari sa iyong buhay o ikaw lang? Sa mga plano mo, 5 years from now o 10 years from now, kasama ba si Kristo o ikaw lang? Kung ikaw lang, ako na magsasabi sa iyo, malulugi ka. Isama mo ang Diyos, lahat
ibibigay. As a conclusion, sa kabila ng lahat na ito, ulitin ko lang po ito, isa lamang ang aking masasabi. Magtakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng amin. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay pagsusulit natin sa harapan ng Diyos. Tayo po lahat ay sumadaling manalangin at pasalamat. Maraming salamat po, O Diyos, sa umaga po ito. Salamat po sa bawat anak mo na nakarinig ng mensahe po ito. Ang aking dalangin, Lord, ay maging buhay ito sa aming puso at isipan na huwag kaming mahiwalay sa iyo. At sa lahat ng aming plano at mga gagawin sa buhay, mangyari, Panginoon, ikaw ang aming nabibigyan ng kalwalhatian. Gawin mo mabuti ang aming pamumuhay, mga anak na may takot sa iyo at sumusunod sa kalooban mo. Kung paanong inumpisa mo, Lord, na ikay namatay sa krus para sa amin, nagtiis ng hirap para sa amin, ganun din kami, Panginoon. Nais namin ang iyong kalooban at nais sa amin ay gampanan namin. Salamat po, Lord, at dalangin ko po na sa bawat isa sa amin ay dumanas ng kaunawaan, wisdom mula sa salita mo, at pagpapala rin naman sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito, Lord, ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Everyone say, Amen. Amen. By the way, bago po ako bumaba dito, nais ko ipag-pray. Mag-pray po tayo kasi, syempre yung mga teachers natin, diba? Marami po tayong teachers dito. Sister Manny, si Ma'am Oli, Sister Edwin, Sister Leia, si Ate Baby Lopez. Sino pa ba teacher? May nalimutan na ako. Yun yata, ano? Lahat yata sila upo sa election. So, may teacher pa ba tayong kasama dito na hindi namin lahat halos? So, ganun rin po, no? Pati yung mga nagtatrabaho sa mga opisina, tumayo po kayo lahat at mag-pray po namin. Sige, lahat kayo, yung mga teachers at saka mga nagtatrabaho sa mga opisina. Mag-pray po namin. Ganun rin mga kapatid, yung mga, hindi ko matatayo yun yung iba. And then, ito mga kapatid natin, samahan niyo po ako sa pagkakamit na ingatan ng Diyos sila sa election darating at yung mga kapatid natin na nagtatrabaho, maingatan at manatili ang kanilang kalakas at kalusugan, and through that, pagpalangin sila ng Diyos sa kanilang mga pinagtatrabaho. Tayo po lahat ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng mikha ng langit at ng lupa, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan ay dumudulog kami sa pagitan ng banal na Espiritu. Ipinagtitiwala namin, Panginoon, sa inyo ang mga kapatid namin na gagamitin nyo para sa nalalapit na national election ng aming bayan. Sa katauhan, Panginoon, ng mga teachers na kapatid namin katulad nila Brother Edwin, ni Sister Leia, ni Sister Banji, ni Sister Olive, ni Sister Baby Lopez. Lahat sila na uupo sa eleksyong darating ay pakaingatan po ninyo. Bigyan niyo sila ng katalinuhan sa pag-officiate sa mga presinto na sila, Panginoon, ay makagampan ng kanilang tungkulin na nakata sa kanila mga profesyon upang mamahala sa kanilang mga presintong nasasakupan upang magkaroon ito ng kaayusan. Dalangin ko pong ingatan niyo po sila. Senyuhan niyo sila ng iyong kapangyarihan kasama ng kanilang mga kasama sa mga presinto. Isil niyo po sila in any harm at huwag niyo pabayaan, Panginoon, na sila ay magkaroon ng kagambalaan, magkaroon ng anumang uri na hindi magandang gagawin ng masasakang tao. Bagkus, Panginoon, ang iyong divine protection, ang kapangyarihan mo, ang isasama mo sa kanila. Sapagkat sila ay nagtatrabaho na may katapatan sa iyo. Ingatan mo ang mga kapatid po namin. Hindi lang sila, maging ang lahat ng mga teachers sa buong Pilipinas na mag-o-officiate
sa mga halalang itong darating na ito. Ingatan mo po ang aming bayan mo. Kayo po, Panginoon, ang mamagitan upang magkaroon at maayos ng kapayapaan sa aming bayan at sa aming kalagitnaan. Maging matagumpay ang eleksyon at maging sa Presidente at Vice President, maging sa lahat ng tumatakbo ang kalooban mo ang mangyari sa kanila. Kayo po ang pumili ng susunod na magiging Presidente at Vice President ng aming bansa. Maging lahat ng senador, congressmen, even sa lahat ng local, Panginoon, kayo po ang mga mapili. Paglagay kayo ng mga tapat para po manguna sa aming bayan. Salamat din sa iyo, Panginoon, sa mga kapatid namin na may trabaho, nag-uopisina, nagtatrabaho. Lagi mo silang bibigyan ng malakas na pangatawan, kalakasang pisikal, katalinuhan sa trabaho, pagiging tapat sa kanilang mga workplace. At dalangin ko, Panginoon, kaya niyo pong pagpalain ang bawat isa po sa mga anak mo sa anumang paraan. Ikaw ang magpapamanas at ikaw ang magpapadaloy ng mga pagpapalang ito. At ikaw, Panginoon, ang magsisilbing yaman namin lahat. Ikaw, Panginoon, ang magsisilbing kakumpletuhan namin lahat. Kakontentuhan, kapayapaan, kasaganaan at kakumpletuhan ng bawat buhay. Salamat po sapagkat kami ay lubos na nagtitiwala sa iyo. Ngayon pa lang, Lord, inampina namin ang iyong pag-ibig at ang iyong pag-iingat at pagpapala sa lahat ng ito. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless you.